kapatid, at tayo po ay mapag-focus na sa ating gawain. Kaya awit lamang ng tinig. Gagamitin natin ang ating tinig sa pagpupuli sa ating Panginoon. Sa pasimula, awitin natin ang pusong dalisay at tayo magpalinis sa paumpisa sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Patuloy mo kaming gabayan. Ingatan at panguna ang Panginoon sa pangalan ng Jesus. Amen. Pusong dalisay ang aking nais, dalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, dalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko, Panginoon. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Puri ka sa umagang ito, Panginoon, sa aming pag-aawit, sa pagkinig ng iyong salita. Patuloy ka po magkita, Panginoon, sa bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. At tayo po patuloy na aawit sa ating Panginoon sa bawat umagang kay ganda. Hallelujah. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kumay at umawit na. Sa bawat araw na dumaan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong napupuri, mula sa labi kong napupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang bilusan kumbay. Wala sa iyong maipapantay. Sa bawat umaga, Panginoon. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong
Sa lahat ng pagsamba, Panginoon, O Diyos, maraming salamat, Panginoon. Ating pong awitan muli ang ating Panginoon sa umagang ito. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay parang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Kailanman hindi ka na babago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat
Alliance. At ayan, maraming salamat po sa ating flower sponsor sa umagang ito, Trinidad Family. At IRM San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. And in preparation po para sa ating church anniversary, ang lahat po in-encourage na tumugon sa ating one-day salary pledge. Ito po ay para makatulong tayo sa ating, magtulong-tulong po ang ating mga kapatid para sa pangangailangan sa ating anniversary na gaganapin. Ito na pong darating na linggo. Sa ganap na alas 3 ng hapon. Midweek service and prayer meeting April 24 at 7 p.m. po ang speaker po natin, Brother John Kirch. Ang ating worship leader, Brother Ray Losada. Ang ating testimony naman po, Brother Raynan Losada. Ang ating naman pong usher, Brother Ray Acosta. Passion for God, Compassion for People. Ito po ang ating anniversary, 22nd anniversary na po ng ating church sa April 27 at 3 p.m. po. Ating pong imbitahan ng ating mga kapatiran na naalala natin upang sila po ay makasama natin sa anniversary natin. And IRM Ministries po Talban Aita Community Mission every Saturday po at 8 a.m. Meron po itong Kids Saturday Class and Adult Worship Service. Ito po ay para sa lahat ng kapisanan. At ang schedule po ay i-update sa atin ng ating CE Department. At para naman po sa ating God's message ay dadalhin. Medyo maano na. Ayan. Ayan na po natin ang ating Biblia, ang ating mga notes, at ating puso't isipan para sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ng ating Pastora Myla Castro. Good morning po sa ating pong lahat. God is good. And all the time? Ayan. Purihin po ang Panginoon. Ano po? Salamat sa Diyos at ako po ay nagising. Kung hindi po ako tinawagan ni Ate Jane na hindi rin po ako magigising sapagkat ako po ay nagising ng 1:30. Hindi ko alam, maaga po ako natulog. Siguro ay sa mga nakaraang araw po ay nag-ayos ng gamit, no po, na medyo napagod yung aking katawan. Tapos po ay sinamantala ko kasi dahil walang pasok eh. Habang walang pasok, di sige lang. Tapos so pagdating ng kagabi, naggawa pa akong PowerPoint ni Pastor, no po, na inayos namin yung mga message, tsaka yung message ko rin po na gagamitin po ngayon. And talagang bigla ako nagising na 1:30, tapos ang tagal ko bago ulit nakatulog. And then I pray, nagbasa ulit ako ng Bible, yung aking pong i-message ngayon, binasa ko. And bago pala ako natulog, medyo mahaba po yung aking komunikasyon sa Panginoon. Talagang, kaya parang mamagabi mata ko. Oo, umiyak po ako kagabi at sa pananalangin, ako po ay talagang yung aking pong prayer kagabi ay sobrang parang iba yung aking panalangin po kagabi. Kanya talagang ako po ay bigla ako nagising na 1:30. Di naman, actually ito lang po mga araw na to, lagi po ako nagigising na madaling araw. Siguro, to communicate the Lord, and then basa ng Bible, and then pray, and then yun po. Maaring hinahanda po kami sa panibago po namin mission. Okay? Sige po, tayo pong lahat ay mag-aaral po ng salita po ng Panginoon dito po sa Matthew. Tayo pong lahat ay tumayo. Matthew 28 verse 1 to 15. Muling nabuhay po ang ating Panginoong Jesus, At lagi naman pong buhay. Isang beses lang pong namatay ang Panginoon. Amen. Amen. Sige po, tayo po yung magbasa na ating Biblia. Kung po kayo po ay may dalang Biblia, ating pong buksan sa Mateo 28, verse 1 to 15. Sabi po dito, makaraan ng araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tignan ito.
Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Verse 5, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. Gaya ng kanyang sinabi, hali kayo at tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea, makikita niyo siya roon, iyan ang balitang hatid ko sa inyo. Verse 8, at dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak, at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ng kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo, sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Verse 11, pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. Verse 13, at ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Verse 14, sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala. Kung makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala sa inyo. Verse 15, tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganoon nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang ipinamamalita sa mga Hudyo. Pagpalain po ang salita po ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na kalakasan. Salamat po sa isang bagong araw, sa isang bagong umaga. Salamat po, Panginoon, na minsan pa ginugunita po namin ang inyong pong buhay, ang inyong pong ginawa para sa amin, ang inyong pag-ibig, ang iyong muling pagkabuhay, Panginoon, na kung saan isang beses lang naman, Panginoon, ito nangyari, Panginoon. Ngunit ikaw po ay laging buhay sa aming pong buhay, Panginoon. Lagi kang buhay sapagkat po ikaw yung Diyos na buhay noon, ngayon, at kailanman. Panginoon, mangusap ka sa umaga pong ito. Dinadalain ko rin po ang aming pastor na siya pong bahagi ng mensahe sa IRM Pandakaki, Panginoon. Anoint him with your, Lord, ng limbanan mong Espiritu. Patuloy, Panginoon, yung unlimited anointing of the Holy Spirit ang siya po niyang maranasan din sa umaga pong ito. At patuloy nagpapasalamat din po ako sa pag-iingat niyo po sa kanya, sa pagbiyahe po niya, Panginoon, kagabi. Maraming salamat po sa patuloy na kalakasan, anointing na amin po naranasang mag-asawa upang magawa po namin, Panginoon, ang aming po mga misyon, Panginoon, dito po sa lupa. Salamat, Ama, ikaw po ang mangusap sa umaga pong ito. Hindi po ang aking kahinaan na makita, kundi ikaw, O Diyos, ang makita po sa aking buhay. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, tayo po yung makakaupo. Magandang umaga po muli. Dito po sa Mateo chapter 28 verse 1 to 15, ating pong mababasa ang muli pong pagkabuhay ng ating Panginoon. At ang pagkabuhay po na muli ng ating Panginoong Hesus ay nagpapatunay po na naging matagumpay ang misyon
na misyon na kanyang ginampanan, ano po, bilang tagapagligtas ng sangkatauhan. Tayo po ba ay ligtas na? Amen. Sure na po ba? Sure na sure? O dapat kailangan po sure po tayo, no? Ano po? So, bagaman ito po ay taon-taon po nating ginagawa at kanina nga po, nakita ko maagang-maaga ay nagpuprosesyon. Nagkukwento kami ni Ate Jackie, I remember, no, ako po'y bata. Ako po ay umaawit sa pari. Ako po ay nagsasaboy ng bulaklak. At kami po yung mga bata noon na anghel, doon po sa Loyola, na po, sasalubungin po namin yan. At papalapit po ang pari, dala-dala po yung cross. Tsak-tsak, tumutugtog yung mga ano, no. Tapos po, may time din po, nagbabahay-bahay, aakyat ako sa rooftop, at doon po ay, share ko lang po ay aking po experience na ako po'y Katoliko. Ako po ay umaawit, aawitan ko po yung pari, sasalubungin din po nila ako na awit. Mga bata kasama ko, ako po yung nasa una. Buksan ang aming puso, papasukin ang Diyos. Ganun po yung aking inaawit, di ko po makakalimutan yan. Tapos, pinagpalang dumarating. Ganun sagutan yan no po, sasagutin naman ako naman. Pero may kasama po ako mga bata, ako lang po yung naglilid. Kasi maliit po ako noon, kaya itinataas po ako sa isang upuan. Tapos po, bago sasabuyan po namin. Ano pa? Ako rin po ay sumayaw sa Mahal na Birhen. Ano po? Yan ay taon-taon kasi na pag-aaralan po natin, taon-taon na tradisyon. Ang Mahal na Birhen ay, no po, meron po siyang parang belo, no, na itim. At kapag ka ganito pong yung ganito na, yung muling pagkabuhay, gagawin mo siyang puti ang belo. Ako rin po yon. Ako po yung bata noon na sumasayaw, no po. Talagang active po ako noon sa mga, po. Pero dinala po ako ng Panginoon, nakakilala po ako sa Panginoon, ako po ay 27, basta magte-30 na yata ako noon, po. At hindi po ako tinatantanan, nasa-share ko po yan sa inyo. Ang mga nag-share po sa akin, puro lalaki pa, po. Si Kuya Jojo, na ngayon po ay pastor, Jojo, no? Tapos si Kuya Christian Rivera, tapos po sina Kuya John Santos. Pero ang madalas pong bumibisita sa bahay na tinataguan ko po. Yan, tinataguan ko sila. Pupunta ako sa CR kasi ang bahay po namin ay maliit lamang, po. At yung bahay po namin, ito na yung kama, ito na yung sala, ito na yung kainan, at ito na rin yung CR. Napakaliit lang ng bahay po namin. Siguro 1/4 lamang po nito. At nagkakasya po kami 5. At pagka bumaha, ay minsan ay umu-over dun sa sahig po namin. Ganun po kami. Pero si Epoy po lagi, yung kapatid kong lalaki, ang lagi pong na-oobera ng baha. Magigising siya, baha na. Kami kasi ni Tess, nung kami sa taas, folding bed po kami. At yung naalala ko pa, yung kisame, ginaganon ko lang ng paa ko. Kasi, bakit? Abot ko na yung kisame. Naalala ko lang po. Ganun po yung aming po noon sa Marikina, sa Tanyong. Napakaliit lang po ng bahay po namin, nagkakasya po kami roon. At ini-imagine ko, sabi ko, kung ngayon sobrang init po. Grabing init. Kasi ang baba po na aming kisame. Kaya para po kaming pugon. Ang bahay po namin ay parang, masasabi ko parang squatter na type po siya Napakaliit lamang. Ngayon, noong time po na yun, very active po talaga ako. Lahat po ng mga sa Catholic and sumasayaw po ako. At saka pala, yung mga, di ba yung may mga santa, may mga ilaw-ilaw, gano'n, lagi din po akong gano'n. Active na active po ako. Ayun nga po, ako po ay nakakilala bandang mga 30s na, gano'n na po, medyo may edad na rin po talaga ako nakakilala sa Panginoon. At hindi ko akalain na ako po ay tatawagin din ng Diyos bilang asawa po ng pastor. Sapagkat bago po ako nakapag-asawa ng pastor, ang mga manliligaw ko po, hindi naman po sinasabi ko dahil ako ay kagandahan, po.
bago po si pastor, isa po ang naligaw po sa akin ay isang dentista. Nag-aaral po siya as dentistry. Tapos yung sumunod naman ay piloto. Si Onin, medyo conservative po ako nun kaya pagka ang kasama ko po nun si Tess. Tess, samahan mo ko, di ako po pwede nga alis po ng walang kasama. Yan po. Kaya sabi ko nga, na-experience ko, pero binigay po sa akin ng Panginoon ay isang pastor. Ano pong connection nito? Talagang hindi mo kontrolado lahat Ang Diyos ang may hawak po ng buhay po natin. Po. Kaya nga nung time po na yon, ang Panginoon, balikan po natin, ay sinasariwa po natin ito, pero iba po yung tradisyon before. Kasi yung dati po na ako po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, ganun po yung aking way ng pagkilala. At nakita ko, sabi ko, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, ito pala yung tama. Kasi nung ako po ay nagbabasa na ng Biblia, ay nalaman ko na mali pala yung aking ginagawa. Kasi nakasanayan ko na yun na taon-taon po ay umaawit, sa isang sa isang tradisyon na kung saan hindi pala, akala ko kasi laging patay si Jesus, si God. At naaalala ko pa, pumupunta po kami sa Quiapo ng aking ina. Kasi si mother ko, siya po talagang unang nakakilala sa Panginoon. Hindi po ako makakakilala kay Lord kundi sa aking ina. Taon-taon po yan, ay pumupunta po kami sa Quiapo. Yung ang tawag dito yung kay Nazareno, di ba? Po yan, every January ba yan? Yung sinasalubong din nila, tapos papahiran mo. Tapos minsan si mother luluhod mula doon hanggang papunta. Ang layo bata pa ako noon. Tapos minsan yung pong panyo, si Teepoy, si Tess maliit pa noon, ako kasi panganay pero maliit pa rin. Sila malalaki ay 3 panyo. So 4 na panyo. Lahat po yun pupunasan ni Mami. Tapos saka ipapahid sa amin. Ganun po. Ganun po yung way na amin pong pagkilala noon. Pero nung kami po ay nakakilala sa Panginoon, ang aking ina, ay doon din naman nakita ko kung saan kumilos po ang Diyos sa aming pong buhay. Ang aming pong, kasi po si Father po, kung nakikilala niyo po ang aking ama, may ceramics po kami dati sa Barangka. Alam po yan ni Ate La Arnie. Nakikininang tuloy ako sa inyo, Ate La Arnie, Ang Ate La Arnie po, kilala po ang ninong ko. Sapagkat, pinsan niyo po ba yun? Pinsan po, Ninong, eto, wala na po siya, kinuha na po siya ni Lord. Meron po kami ceramics at kami po ay, kumbaga, kasosyo po ang aking ama sa isang ceramics. Ibig sabihin, medyo maganda po ang aming po noon, bago mag-custom, maganda po ang buhay po namin noong custom, from custom, kaya po may bahay po kami sa Palmera Valley Gold. Nung time po na yon. Ay, malalaking ribulto. Malalaki talaga, nakakatakot. Ewan ko kung nakikita ni na Ate La Arnie ng time na yon. Yun po yung mga ginagawa nila. Ribulto. Kung saan naman, yon, sikat na sikat. Talaga, ine-export. Kasi po yun, dinadala sa ibang bansa. Kaya ang laki po talaga ng pera pasok ng pera po namin noon. At yung mga ribulto po na yon ay ginagamit sa, yung kumakanta-kanta pagka mahal na araw, pasyon ba tawag doon? Pasyon. Ginagamit po lahat ng ribulto na yon sa pasyon. Mag-uuwi si ama ng mga ribulto, kaya lahat po ng ribulto sa bahay makikita niyo po. Pero nung kami po ay nakakilala sa Panginoon, lahat po ng yon ay binasag po namin ng aking ina. Kami lang po 2 ang gumawa nun. Galit na galit si ama. At doon na nagsimula, na ako po, kami po ay iniwan na aming ama. Doon na nag-start ang lahat-lahat sa aming pong buhay. Yun po ay talagang naano na po siya sa kulto, kung saan-saan na.
hanggang sa nag-abroad po ako. Ano po, di naman po lingid sa inyo yan. For 22 years, nag-abroad po ako sapagkat kailangan, yung ganun po. So, balik po tayo. Yan po yung mga tradisyon. Yan po yung mga nangyayari kahit ngayon sa kasalukuyan. Tama po. Pero, ang gusto pong malaman ng Panginoon, gusto pong ipaalam ng Panginoon sa ating lahat, isang beses lang namatay ang ating pong Panginoon. At habang buhay na po siyang buhay. Amen po ba? Amen. Isang beses lang, hindi po siya paulit-ulit namamatay. Kasi ako po, nung bata ako, naalala ko, parang sabi ko, wala, patay na naman si God. Di na naman kami kakain ng baboy. Di ba? Bawal. Tama po ba? Bawal kumain ng baboy. Tapos mga dinuguan. Yan. Ano pa ba? Mga basta alas 3. Huwag na kayong maliligo. Sabi na aking ina. Sabi niya. Natatawa kayo kasi naalala niyo rin. Ano po? Papagalitan na kami ni ina. Sabihin ni mami, mag-aalas 3 kailangan kaya kami maliligo kami 11, 12, ligo na, kain, tas pahinga na. Wag na kayong maglalaro, walang lalabas sa labas sapagkat patay na ang Diyos. Tama po ba? Ganun po ba dati? Kung tayo po ay hindi pa nakakakilala, wag na kayong maglililikot. Manahimik kayo dyan sa bahay. Kami naman 3. Nagkukulitan kami 3. Pinakamakulit sa amin si Epoy Silang dalawa ni Tess na ginag-aasanan. Ayun po yung mga tradisyonal na ating pong nakasanayan at noon nung tayo po hindi pa nakakilala. Po. Kaya nga, bagamat ito po ay taon-taon natin ginagawa at napapag-aralan ay mainam po itong ating saluwain sa ating puso at isipan sa lalo pang ikatitibay at ikalalago ng ating pananampalataya. Ano po ba yung nangyari sa mga alagad nang magsimulang dakpin at parusahan ng ating Panginoong Jesus? Una, they were afraid and ran when Jesus was arrested. Amen? Ano po ba itong they were afraid? Sila po yung takot at nagtatakbo. Ano po? Nang ito po ay arestuin na ating pong Panginoon na halos lahat nga. Ilan po yung alagad na ating Panginoon? Ilan po? 13? Okay, 12. Kala ko po 13. Okay, 12 po yung kanyang alagad. At yung po, nung time po na inaresto po ang ating Panginoon, sila po ay takot na takot. Pangalawa, Peter denied Jesus 3 times. 3 beses pong i-deny ni Peter ang ating pong Panginoong Jesus. Dahil siguro sa takot, kaya po niya dininay ang Panginoon. Baka maaring siya rin ay arestuhin. Ganon siguro yung kaisipan ni Peter. Iniisip ko nga diba nag-promise siya kay God na mahal niya si Lord at never niya na i-deny na siya yung Panginoon. Pero, hindi naman niya nagawa Di po ba? Minsan ganun din po ang tao sa kasalukuyan ngayon. We say that, Lord, I love you. Lord, I want to serve you. Pero sa katotohanan, minsan, we left, parang inaano natin, minsan, nawawala sa isipan na natin si Lord, nahuhuli na siya sa ating buhay. And they were all hopeless. Pag sinabi pong hopeless na wala na sila ng pag-asa. Wala na silang kapag-asa kasi kanilang Panginoon, yung kanilang Master. Ang tawag nila kay Jesus na Master. Master. Ay nahuli na. And they lost direction and went their separate ways. They lost direction. Wala na sila ng direction. Hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Yung 12 alagad, imagine niyo po, kasama na nila si God, nakita nila kung paano mag-miracle si Lord, pero ito pa rin po yung kanila pong naranasan na takot, dininay si God na kanilang Panginoon, tapos hopeless, na wala ng pag-asa, tapos feeling nila, wala na talaga. So, lost direction na sila.
Imagine, di ba po? Parang ano rin nawalan din sila ng faith that moment na nangyari po kay Jesus yon. Tingnan po natin, ano po, yung title po natin, I Put My Trust in You. Sabihin nga po natin, I put my trust in you. Jesus risen from the dead. What things did Jesus prove that makes Him worthy of our trust in our lives as believers? Ano po ba yung masasabi nating bagay na kung saan makakapagbigay po ng pruweba na tayo po ay siya po ay worthy na pagkatiwalaan sa ating pong mga buhay bilang mga mananampalataya? Una, Jesus is faithful and true. Alam niyo po, ang Panginoon, He is faithful sa ating pong buhay. Sabihin nga po natin, He is faithful. Wait lang po inom lang po muna. Biglang na yung aking lalamunan. Jesus will never fail those who believes in Him. Sa Lucas 24, verse 6 to 7, sabi po niya rito, wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. What truths about Jesus can we rely on? One, we can count on His promises. Amen. As the Lord says, He will fulfill it in perfect time. May perfect timing po ang lahat. Amen. Sa buhay po natin may perfect timing po. And lahat naman po ay kung tayo po ay mapagbasa ng Biblia, ang Panginoon po marami pong pangako. Amen. Alamin mo lang kung ano yung mga pangako niyang yun at pagkatiwalaan mo. Because in His perfect time, in His perfect timing, ipagkakaloob po niya ito sa ating pong lahat. His example will inspire our faith. Despite difficulties, obstacles, and great sacrifices, Jesus accomplished His mission. Amen po ba? Nakita po natin yung paghihirap po niya. Siya po ay naging tao. Minsan isipin natin, nung kailan ba yung nag-speak si Pastor, no ating pong 7 last word, naramdaman ni Jesus may pakiramdam siya Kung ano yung nararamdaman ng tao, alam din niya. Kaya kung, di ba lumuha siya? Lumuha siya doon sa 7 last word. Tapos humingi siya ng tulong kasi nahihirapan siya. Naramdaman niya kung ano yung nararamdaman. Kaya alam niya kung ano yung pakiramdam po natin. Naunawaan niyo po, alam ng Diyos kapag tayo'y malungkot, alam ng Diyos kapag tayo dumadaan sa isang matinding pagsubok, alam ng Diyos kung ano yung mga sakripisyo natin, alam ng Diyos kung ano yung mga obstacle na pinagdadaanan natin, at alam ng Diyos kung ano yung ginagawa po natin dito sa ibabaw ng lupa, sapagkat siya ay buhay. Amen? Siya ay buhay. Kaya, His example will inspire our faith. Dapat po maging inspirasyon po natin yung ating pong Panginoon. Amen po ba? Yung ginawa po ng Diyos, nung naandito po siya sa lupa. Kailangan ma-inspire po tayo ron, na kung saan mas sigitan pa natin, kumbaga, na lagi ipagpasalamat, anuman yung mga difficulties, obstacle, and great sacrifices na natin po nararanasan in our ministry, sa lahat po na aspeto, kailangan po ipagpasalamat po natin to sa Panginoon. Through His death and resurrection, salvation was made available. He paid for our sins and granted us in our salvation. Amen. Dapat po malinaw din po sa atin yung tinanggap po nating kaligtasan. Noong time po, naalala ko, noong time po na
Siyempre, una po nakakilala ang aking ina, no po. Nung sabi na aking ina, Mahila, kailangan na nating sira kung mga mga mahal na berhen at kung ano-ano pang mga ibulto. Sabi ko, saan natin to ilalagay? Kasi alam nyo, kami ni Mother, kami lang lagi dalawa yung pagkaano. Kasi si Nates maliliit pa nun eh. Si Epoy naman, hindi siya masyado talagang maano siya yung mapalakaibigan, mabarkada. Pero ako talaga, nasa bahay lang, tapos kami dalawa lagi nag-uusap. Ayun, nakikita kasi namin dami. Doon sa isa po namin cabinet, sa isang, cabinet, pagpasok mo pa lang ng pinto, cabinet na kaagad kasi mga damit namin andun po. Nakapatong lahat ng mga berhen. Wala si Ama nun. Tinaon talaga namin na wala si Ama, tsaka namin binasag yung po. At sabi ko na lang, huwag ipakita sa mga kapitbahay kasi, syempre, ang bahay po nun namin sa Tanyong ay dikit-dikit, tapos harapan, kapitbahay na. Ganun po ang po sa Marikina, po. Halos, dikit-dikit siya talaga. At tapatan lang kami ng mga kapitbahay. Kaya sabi namin, baka isipin kami ay nasisiraan ng ulong kapag ka po namin inano. Pero kasi nung kami po ay nakakilala sa Panginoon, sinabi ng Panginoon, He is a jealous God. At huwag po tayong, sabi doon na huwag kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung sinasabi po ng Pastor Manny na ibang Diyos-Diyosan din po yun, po, bukod sa mga ribulto na ginagawa po natin Diyos-Diyosan, ay maging yung ating pong mga nauuna po sa ating pong buhay ay Diyos-Diyosan din po. Ano po yan? Yung mga bagay po na nire-reserve po natin sa ating pong sarili na para bagang ayaw nating mawala ito. Amen? Parang natatakot tayong mawala. Po? And nakikita natin po na minsan talaga ang tao ay yun na yung kanyang, parang doon na umiikot yung kanyang isipan, yung kanyang mundo, doon na lang umiikot. Nawala na si Lord. Po. Kaya nung time po na yon, nung balik po ulit ako doon sa akin po example, nung time po na yon, nung aming pong po, binasag, doon naman po kami sinubok ng talagang gawa ng kaaway. Our family was break. Ibig sabihin, doon dumating yung mga pagsubok sabay-sabay. Hindi na namin alam kung paano namin susolusyonan lahat. Hanggang sa nag-shutdown yung company namin, tapos nawala si Ama, tapos nagre-rent kami noon, kasi nag-asawa yung aking kapatid na lalaki, biglang nag-asawa, si Tasay na buntis, yung gano'n. Parang sabay-sabay. That time, halos kami ng dalawa ni Ina, ang talagang si Mother nagtitinda ng, alam niyo po yung una, yung Pampangas Best, kasi parang nawala na ng direction din yung namin, yung parang doon na talaga inano ni Satan, niliglig po yung aming family. But I praise the Lord for that. Naging po kami, strong yung aming family. And this time, kasama na po namin yung aming pong Ama. At yun po ay napatanggap na rin ni Pastor Manny. Yung sa ating pong gawain po rito. Siya po ay nakatanggap na kay Lord. At nakita ko talaga kung paano, sabi ko nga kay Mother, pag nag-uusap kami, ang galing ni God, dumaan tayo sa ganoon, pero napagtagumpayan. Lahat kaya nga, through His death and resurrection, salvation was made available. And yun nga po is granted for our sin and granted us salvation. Nung nakakilala po kami sa Panginoon, naandun din po yung pagtatagumpay. Kaya nga, tayo po mga mananampalataya, kapag nakakilala po tayo sa Panginoon, hindi po sinasabi na tayo po ay maganda na ang ating pong buhay, payapa na, wala nang problema, di po ba? Hindi po marami po tayong haharapin sa ating pong buhay, sapagkat kasama po yan sa ating pong mga tinanggap, sapagkat titignan po ni God dyan yung ating pong genuine faith. Through His death and resurrection, salvation was made available. He paid for our sins and granted us salvation. Kaya kailangan po, malinaw po yung ating pong tinanggap, malinaw po yung salvation na ating pong tinanggap. Kasi kami malinaw po ng aking ina,
Kaya nga po, winasak namin yung sapagkat alam po namin mali yung aming pong nakagisnan at nakasanayan. At yung aking po mga kapatid ay nakakilala na rin po sa Panginoon. Si Tess, aking mga pamangkin, talagang kailangan na i-feed ng Word of God para mas lalo silang lumalim. Ikalawa po, Jesus is faithful and true. Ikalawa po, Jesus is the source of truth. Diba? Ang Diyos na naman po yung katotohanan. At ang katotohanan po magpapalaya po sa atin. He revealed to the disciples that He was alive and their faith in Him was not in vain. Sa John chapter 20 verse 19 to 20, He revealed to the disciples, kinagabihan ng araw din iyon, na unang araw ng linggo habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad. Dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus, tumayo sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Jesus is alive. Sabihin nga po natin, Jesus is alive. Jesus is alive. Yan. Medyo malakas pa po. Jesus is alive. Jesus is alive. Buhay po talaga ang Diyos, hindi po siya taon-taon namamatay. Na kung saan na po tayo na yung mga tao po talaga traditional na lang po na nakasanayan. What are the outcomes, benefits of living in truth? Una po, we can live in accordance with God's plan and purpose. Amen. Jesus is the source of truth. Kaya naman, we can live in accordance with God's plan and purpose. May purpose po ang Panginoon. Sabihin po nga po natin, may plano ang Diyos sa buhay ko. Amen. Ang Panginoon po ay minsan di mo maunawaan yung kanya pong Pero pagka po talagang matindi ang iyong komunikasyon sa kanya, mauunawaan mo rin. Sa buhay po natin, minsan may kailangang i-give up. May kailangang gawin. Sapagkat ito yung kalooban niya. Ito yung gusto niya. Ito yung gusto mong gawin. Pero ito yung gusto kong gawin. Sabi niya, gusto mong gawin. Ito yung gusto ko, anak, na gawin mo para sa akin. Kaya, we can live accordance with God's plan and purpose. Kaya nga kailangan, alamin po natin, ano po ba yung plano po ng Panginoon sa buhay po natin. 22 years po ang Pastor Manny. Alam niyo po, pag tinitignan natin yung ang bilis ng taon, ang bilis ng araw, ang bilis ng taon. 22 years, wow. 2 decades, di ba? 2 decades. Binatat dalaga, nag-start po ang Montalban. I recall, nire-recall ko lang po yung mga nangyayari sa aming pong ministeryo. Sister Elaine was invite me here in Montalban. Pa po ako noon, dalaga pa. Si Sister Elaine ay nag-church yan sa Marikina. Tapos po, kailangan po nila din ng mga missionary po dito. I am a volunteer missionary that time. I was working sa Ben Press Holding Corporation. Napakaganda po yun po yung nag-shutdown na kumpanya bago po ako nag-abroad. I was working, but then, sige na, sabi ko, sige, parang sama-sama lang, ganon, pero wala naman sa puso. Sige lang, join lang. And Pastor Manny is a student. Hindi pa po siya pastor. Hindi pa siya pastor noon eh. Noong time po na yun, sino kasama niya? Si Jack LB, si Pastor, yung taga Bicol po, na ngayon ay pastor, mga kaklase niya, mga missionary pa sila noon, And kasi Commonwealth is, din po yan, kasabayan po ng Montalban. Naka-scattered po lahat ng mga worker. And our church is a house church only. Diyan po sa Rosario. Di ba, Nanay Daning? Tama.
Rosario. Bahay lang siya. Ayan na. Bahay. May kwarto pa nga. 2 kwarto ba, Nanay Daning? CR, kwarto, 2. Kasi kwarto ni pastor tsaka yung ibang diakonisa. No? May mga pastor sa isang kwarto tapos diakonisa. So, nakita ko po yung time po na yon. But sabi ko, siguro may purpose sa akin ng Panginoon, ba't ako dinala dito? Hindi naman kami masyado close ni Elaine noon. That time, I remember, wala pa pong sasakyan si Sister Elaine. Alam niyo po kung anong gamit namin. Pupunta kami Dike, Rosario, sinusuyod po namin yan. Kung saan-saan po kami dalhin ng bisikleta po niya. Ako po yung angkas po niya. Si Elaine po yung nagbabike. Tapos na may sasakyan na siya, kasama na namin si Pastor Manny. Na po, 3 na kami. Na po, magkakasama po kami yan. Kaya I remember na may gagawin, may plano po ang Panginoon sa Montalban. At alam niyo po kung saan po kami nagtuturo. Doon sa Dike, ano pa yan eh. Alam niyo kasi yung mga ano po doon, lugar po na yung mga sapa-sapa. Gano'n, at party yata na ilog yun, ano po. Doon lang kami sa tabi nun. No po, maglalatag lang kami ni Elaine ng sako. And I experienced na hindi ganun talaga kadaling magturo sa mga ganung area. Poorest of the poor. That time, hindi pa ganun kaayos ang Dike. Medyo ano-ano pa yan. Puro basura, iba-iba pa. Pero, doon sa Rosario, ganun din. Kung saan-saan kami, ang Rosario po noon ay hindi pa rin siya hindi pa rin ganun yung Rosario kaayos. Hindi pa ganun karami ang tao po noon. Kaya ang ginagawa po namin, binabahay-bahay din namin yan. Tapos po yung mga bata tatawagin namin basta may dala lang kaming pagkain. Sama naman yung mga bata. Pag may nakita silang Nanay Daning. Tapos yan, sina Nanay Daning, pinupuntahan din namin yan, na pastor, tsaka ni na Elaine, di po ba? So, nung time po na yun, dalaga pa po ako noon, di pa po kami mag-asawa ng pastor. God has a plan and purpose in IRM Montalban. Di po. Kaya, alam po namin na ito po ay isang magiging church from a small house church, magiging isa talaga siyang church. And nag-multiply. Ano po? San Isidro, San Rafael, Aita Mission. So, merong plano, may purpose po ang Panginoon. Amen po ba? And God's plan, di po natin kayang kontrolin yung plano po ng Panginoon. Ano po? May plano po ang Diyos sa ating pong buhay at sa IRM Montalban. We will no longer be deceived and enslaved by the devil's lie. Dapat po, hindi na po tayo nadideceive na po. And ano po yun? Na-enslave. Kumbaga, ginagawang slave. Ano po? Kasi alam naman po natin na ang gawa po ni Satan ay ano po? Siya po yung hari ng mga sinungaling. Dapat hindi na po tayo nadideceive. Ano po ba yung pagka-deceive? Sa buhay po natin, na tayo po ngayon, sabi niyo po kanina, tayo po ay may salvation na, alam na po natin yung kaligtasan po natin, sure na po tayo na tayo po ligtas, ay dapat po, di ba, kung may plano po ang Panginoon and purpose, we will no longer be deceived and enslaved by the devil's lie. Ibig sabihin, dapat po, hindi po na tayo nakukuha po ng mundo. Ibig sabihin, anuman yung pinagdadaanan po natin, yes, there are times we fall down, nag-ano po tayo, bumabagsak, but then, we try na tayo po ay tumayo. And again, Lord, dawakan mo ako para makasunod ulit sa gusto mo, sa kalooban mo. And tumayo ka na po sapagkat hindi ka nagpa-deceive sa gawa ng kaaway. Kaya nga we will no longer be deceived and enslaved by the devil's lie. Dapat po tayo po ay hindi na nagpapadala sa gawa po ng kaaway. Ano po yan? Yung mga makamundong bagay. Tulad po na ating pong mga yung pinagkakabisihan po ng tao, sa ngayon. Ang dami po pinagkakabisihan ng mga tao, po. Minsan nga, nag-uusap kami mag-asawa, talagang nasa revelation na talaga.
Ang tao po, masyado ng sobrang busy, sobrang daming ginagawa, parang wala na talagang time kay Lord. Sobrang hindi na mabigyan ng kahit konting oras lang ang Panginoon, wala na talaga. Maaring sabihin natin, even their prayer and devotion, maaring wala na rin, bagsak na rin. Kaya dapat po, hindi po tayo magpa-deceive sa gawa po ng kaaway. And everything na ating po tinatangkilik dito sa ibabaw ng lupa, trabaho, business, career man yan, anything, this is a temporary. Pinapaalala po ng Panginoon yan. Lahat po ng yan ay temporary. Hindi po natin yan madadala sa ating pong buhay pag tayo po ay namatay. Our lives will be led by God in righteousness and holiness. God is holy, so we must be holy. Amen? Tayo po dapat ay pilitin din natin maging banal. Po. Bagamat hindi natin kayang gayahin si Lord, pero tinutulungan tayo ng Panginoon para maging righteous and holy sa paningin po niya. Amen po ba? Sa papaanong paraan po? Marami pong bagay na kung saan natetempo tayo. Ako po sa munisipyo ay hindi po lingid po sa inyo pag sinabing government ay madami pong temptation. It's either money, position, or maybe yung labas-labas ba? Good times. But I thank God kasi alam ko kung ano yung disposition ko. And hindi ko rin hinahaluan ng politika. Sige lang, kung ito yung gusto nyo, kung ipasa ako, kung sino yung manalo, yun ang boss ko. Paglilingkuran ko siya. Ganun po ang katuwiran ko. Po. Kaya kung sino man sa kanila, edi, sige. Pero hindi po ko yung, dapat si ganito, ganyan, ganun. Hindi po. Hindi po ako nakikisama sa ganun. Na dapat na suportahan mo si ganito, magdamit ka ng ganito. Hindi po ako, ako po yan hindi po ako nagaganon. Kasi, nililimitahan ko po yung aking pong sarili. So, I can makapag-ministeryo po doon sa munisipyo. Kumbaga, wala po akong lahat. Pwede ko pong pakisamahan kung ito ay kalaban, kung ito ay, ito yung ngayong di ba? Hindi po ako, kaya kilala po nila ako doon sa munisipyo. Po? Our lives will be led by God in righteousness and holiness. Nakikita ko, nasa BPLO po ako, Business Permit and Licensing Office, nakikita ko kung ano yung galawan. Ewan ko ba, ba't doon ako nilagay ni God? I observe. And nakikita ko, totoo yung mga, abot-abot. Yan. Pero, nakikiramdam, tinitingnan din nila ako kung makikigaya rin ako sa kanila. One time, meron po akong kakilala, share ko lang po. Isa po siya accountant. Alam ko kilala nito ni na Ate Arnie. Accountant po siya ninyo dati. Po, si Ate Sally. Nakita niya ako, uy, diyan ka na pala sa BPLO. Oo, kasi nalipat na ako sa MPDO and nagmamapping ako rito ng mga business. Lahat ng mga business minamapa ko po. Bago man yan o luma, ay minamapa ko. So, they will know how many business per barangay. Kasi 15 barangays po ang San Mateo. So, sa 15 barangays, how many businesses per barangay. Tsaka, malaman nila kung ano yung mga klase ng mga business. Kina-classify ko din yan. Sari-sari store, general merchandise, mga corporation. Na-classify. And then, zoning number. Lalagyan ko rin ng zoning. Kasi sa zoning po ako. Lalagyan ko po ng zoning number yan. Po. Ngayon, nakita ko ni Ate Sally, gusto niya, ipasok ko kaagad yung papel. Eto, syempre, ang BPLO, sanay na, kailangan unahan ng papel. Alam niyo po kasi, pagka maagap yung papel, alam niyo po ang LJR, never ko po yung inano. Lagi ko po sinasabihan yung aking kapatid, mag-asikaso na kayo ng permit ninyo, maaga pa lang.
Pero alam na po ng kapatid ko na hindi uubra yung yung bang ganun-ganon lagay-lagay. Kaya si Tess po, masunuri naman na po. At maaga pa lang ay, basta i-guide ko lang kayo, hingan natin ng discount, ganun lang. Pero hindi po pwede na kasi nakahingi naman po talaga ng discount. Ilalapit lang yan sa Little Mayor para makakuha ka ng discount doon sa business. Nakikita ko yung galawan, nakikita ko yung mga pera-pera, nakikita ko yung mga bigay-bigay, daming pagkain, nag-umaapaw sa BPL. Matatawa ka na lang, sige, kain. Kain ka na lang, pero di ka tumatanggap, po. Pero yun nga, nakikita mo yung galawan sa loob. Which is, before, pagka sinasabi ko nga parang hindi naman totoo, pero nung naandun ka na sa loob, totoo pala na merong mga ganong galawan. Kaya nga, tayo na nakakilala sa Panginoon, ano pong gusto ko pong ipunto rito? Our lives will be led by God in righteousness and holiness. That moment na inano po ko ni Ma'am Sally. Sabi ni Ma'am Sally doon sa isang taga-BPL, kilala ko yun si Myla Siya yung sinabi ko kay Sir Bong, kung ano yung kailangan at kailangan i-comply ng client, yun ang sundin. Yung sinabi ko kay Sir Bong. Nilabas ko tuloy, sinabihan ko si Ma'am Sally. Sabi ko, huwag mong gamitin yung pangalan ko, huwag mo ako ituro. Kasi unang-una, kung ano yung kailangan mo i-comply, yun ang i-comply mo. Kasi yun yung rules ng munisipyo. No, hindi pa pwedeng dumaan, mag-shortcut. Gusto kasi ni Ate Sally i-shortcut. Hindi po pwede nga. Kailangan niya magkaroon siya ng pa sa attorney, yung parang ipapaano pa niya sa attorney hindi nga po pwede. Sundin mo kung ano yung sinihiling ng BPLO. O ano sabi ng BPLO sa akin, tama ma'am yung ginawa mo. O di, nahiya pa sila. Kasi sila minsan pinapalusot nila. Sabi ko, kung ano po yung kailangan i-comply sa BPLO, yun po. Kasi ano po yan batas Nasa ano po nila yun, sa Sangguniang Bayan. Meron po kasing batas yan. May ipini-implement na batas. Hindi po pwedeng i-shortcut yun. So kung ano yung batas, yun yung sundin natin. O di narinig, pati nung attorney, tsaka kasi ang head po ng BPL sa San Mateo ay attorney. Tsaka yung pinakang, supervisor, po, narinig. Hindi po pwede po na mag-shortcut po tayo. Sabi ko kay Ate Sally, sige Myla, sige tama ka naman Ganun na lang nga gagawin ko. So yun po nag-guide po natin yung mga tao kasi that's the right, yun yung tama. Kaya nga, our lives will be led by God in righteousness and holiness. So dapat tayo, hindi tayo makigaya. Ewan ko ba ba't doon ako nilagay ng Panginoon Parang feeling ko, kaya sila medyo ilap sa akin. Kaya pagka po, halimbawa, yung mga inuman ay, si Mama Myla, hindi pwedeng invite niyan. Sa na lang yan? Sa mga kanta-kantahan, pwede yan. Pero yung mga inuman, di po. Kasi neto pong bago bakasyon, dahil 16, may pasok po kami half day. Nagluto, tas mag-iinuman daw doon. Sige. So, hindi nila ako in-invite. Kumbaga, parang, hindi, si Mama Myla, hindi yan makakasama. Kasi hindi mo yan sumasama sa ganyan. So, yun. Alam na. May limitation. Alam nila kung hanggang saan ka lang. Dapat po tayo, okay lang po tayo makisama. Pero hindi po tayo gagayahin po natin yung kanila pong ginagawa. Our lives will be led by God in righteousness and holiness. So we must be, God is holy, so we must be holy. Amen po ba? Amen. And, ikatlo po, dito po tayo magtatapos, I hope hindi po naging mahaba yung aking po. Jesus is the Lord whom we should follow. Sabi nga po natin, 1, 2, 3, go. Jesus is the Lord whom we should follow. Pag sinabi pong follow the leader, follow. Kahapon naglalakad si Pastor kung saan dumaan, sabi ni Ate Marican, follow the leader. Kung saan ang taas nung step, sige, follow.
Follow. Pag sinabing follow po ba ay gaganon po ba tayo? Follow kasi dapat susunod eh. Pero gumaganon po minsan tayo. Amen. Minsan di po tayo nagpa-follow kay Lord. The Lord Jesus commissioned us to do to fulfill a great mandate. Sabi po dito, kaya humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa iyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. That's our commission. Mandato po yan, mandate. Una, letter F, kasi faith po yung amin pong inano po dito, no? Faith. F, focus on the commands of Jesus. That's the command. Sabi po niya, di ba? Kaya tumayo kayo. Command po ba yun? Pautos siya, di ba? Humayo kayo. Di ba? Focus on the commands of Jesus. Kaya nga sabi, follow Jesus. Jesus is the Lord who we should follow. So, kailangan natin sundin ang ating pong Panginoon, ang command ng Panginoon. A, actively pursue your ministry. Pag sinabi pong active, consistently. Pag sinabi pong aktibo, hindi po siya dapat parang ilaw. Alam niyo, aandap-andap. Yes, dumadating po tayo sa panahon na minsan nangihina. But then, you have, tulungan mo ang iyong sarili, magbalik, at gawin mo ulit yung dati mong ginagawa sa Panginoon. Actively pursue your ministry. What is your ministry? Alam niyo po, tayo po, sabi natin, we have a salvation, alam na po natin tayo po iligtas. Dapat alam po natin na tayo po ay may mga, di ba kanina sabi, tinuro din, may plano ang Diyos, may purpose po ang Diyos. Dapat alam na po natin, ano yung plano ng Diyos? Ano yung purpose ng Diyos? Ba't ako na andito sa mundo? Ano ba yung buhay ko? Magtrabaho lang? Mag-aral lang? Yun lang po ba? Mag-business? Kumita? Bumili ng magandang bahay? Bumili ng magandang sasakyan? Bumili ng mga magagandang gadget? Yun lang po ba? Yun ba yung purpose na ating pong buhay? Makamit natin ang lahat po ng mga magagandang bagay dito sa mundo? Si Nora Honor nga po, 70. Ilang taon siya? 71. Pilita Corrales, 80. 80. Lahat po tayo mamamatay eh. Yan po yung katotohanan. Haharapin po natin si kamatayan. But the question is, ano po yung ginawa natin dito sa lupa? Nag-focus po ba tayo sa command ni God? Naging active po ba tayo sa ating pong to pursue our ministry? Alam niyo po, lahat po tayo may talent. Naniniwala po ako dyan. Hindi po pwedeng, hindi po ang anak po ng Diyos, lalo na kung nakakilala sa Panginoon, bibigyan ka talaga ng talent ni Lord para makagawa ka sa kanyang upasan. Ito man po ay yung pag-i-invite nga lang eh. Yung po ay talent po. Kung saan binigyan ka ng Panginoon na ikaw ay makapag-ano ng mga tao sa labas. Ma-invite mo sila. Kailangan po doon maging po tayo, actively pursue your ministry. Kumbaga, lagi po tayo, tignan po natin yung sarili natin na active ba ako ngayon? O medyo parang ilaw na aandap-andap na? Ano po? Letter I, ignite your passion for Christ. Mas, ano pa po? Pag sinabi kasi ignite, ano po ba sa Tagalog yung ignite? Ang lalim ng English nyo, no? Ignite, passion. Mga teacher. Ha? Papag-alatin. Yun. Yan, mas maganda. Parang fire. Yung yung ating, yung ating mga nakaraang Sunday po na messages, nagiging on fire. Passion for Christ. Sa pamagitan na prayer.
Devotion. Di po ba? Alam niyo po, magagawa niyo lang po maging active at focus doon sa komunidad kung ikaw ay malalim ang ugnayan po sa Panginoon. No po, hindi po natin magagawa yung pinapagawa ni Lord pag hindi po malalim yung ugnayan natin kay God. Lately, sabi ko nga po, lagi ako nagigising. Di naman ako lagi nagigising ng ganong oras. Yung mga alanganin. 1, 1:30. Lord, ano ba yung ano niyo po? Bakit pa ako nagigising? Di naman ako masyado nag-iisip because I always prepare na yung self ko na darating ito. Yung ganitong pagkakataon na kami po ay malilipat. Alam ko na umusap ang Panginoon sa aking pong buhay. Hinihahanda niya kami sa bagong journey no po, na aming pong haharapin. And sa akin po, it's really hard because for 22 years, o mula nung ako po'y bata, ako po ay talagang maano sa aking mga magulang. I see to it that, kaya nga po, naging breadwinner po ako. No? Na lagi pong chinecheck ko lagi sila, kamusta ang aking mga magulang. Ganon ko po sila kamahal. And nakita po yun ni Lord. And now, my work is, siguro masasabi ko po na mas maayos po yung trabaho ko ngayon kasi inilagay ako ni God sa mas magandang departamento. Nagkaroon din ako ng struggle sa dati kong, kasi may politika rin sa dati kong department. Tapos, pinalit ni God, napakabait na boss. Sobrang bait. Kaya nung ako po ay pinabiopsy, nagkasakit, sige lang ma'am, no problem. Pag magpa-file ako ng leave, walang problema. Yung dati ko pong department, kada file ko ng leave, ano yun? Anong gagawin? Bakit? Daming tanong. Sabi ko, ano kaya explain gagawin ko rito? Yung isa naman, yung ngayon naman, no problem ma'am, sige go, ingat. Ganun lang lagi sagot niya. Basta kailangan magpaalam ka lang. Na po. Pero syempre, ayun naman natin apusuhin na lagi kang file ng leave. But then, nakita ko po na may purpose ang Panginoon. At, ang Diyos talaga, minsan papaunawa sa'yo na ito yung gusto kong gawin mo. Nag-uusap kami mag-asawa, kasi matagal-tagal na rin po si Pastor Manny dito sa Manila. Ang parents po niya ay nasa Pampanga. May sakit po yung kanyang tatay. And this time, nag-usap kami. Sabi ko, siguro ito yung kalooban ng Panginoon. Di ba sabi nga natin, may perfect timing si Lord. Yung father po ni Pastor ay na-stroke. At lagi po siyang hinahanap. Pagka po kami, kasi ang uwi lang po namin doon sa katotohanan po, nakakauwi po kami niyan. Ngayon na lang si Pastor, parang ginagawang Divisoria yung Pampanga, katulad kagabi. Pinakain ko muna, sabi ko, kumain ka muna, baka oras ka na makarating. Tapos ginawa pa namin yung PowerPoint namin pareho. Yun po, yung message ko. Tulungan din po niya kasi ako. So sabi ko, siguro mga 8, siguro nakita mo kami na yan, natid ko siya dyan sa ibaba. Tapos siya. Sabi ko, ingat, kasi delikado po pag single motor. Lalo't yung kanyang dadaanan, lubak-lubak din. Po. Meron siyang daan na kung saan mas madali. Tsaka hindi na mapapatagal yung biyahe. Yun nga na lubak-lubak. Ayun, nakita ko na kung saan ay may plano talaga ang Diyos sa amin. And sa buhay namin, hindi namin kontrolado kung ano. Ito yung gusto namin, gusto namin mag-stay pa rito, pero hindi na gusto ng Panginoon kasi may plano na si Lord. Kahit po gustuhin namin mag-stay pa rito ng mga 25 or 50 years, lola na ganyan-ganyan ugod-ugod na. Hindi na po talaga. Kasi na po yung ng Panginoon. Ito na yung timing ni God Wala na po tayong magagawa. At yun na yung ng Panginoon. Ito na yung kalooban ng Diyos. At ang Pastor Manny at ako naman po ay sabi ko nga, Lord, kung kagabi ay ako po'y talagang marugdog na nanalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung talagang kailangan na talagang kasi alam niyo po, napakahirap po, Pampanga to San Mateo,
Papasok ako? Sige nga, kaya niyo yun? Everyday? Ang hirap nun, ha? Buti sana kung ano lang. Kaya nga po ako namili ng trabaho na malapit eh. Kasi gusto ko, hindi na ako babiyahing Ortigas, Makati. Dati kasi trabaho ko Ortigas eh. Marikina kami. Ngayon, San Mateo to Pampanga, wow ah. Hindi ko kaya yun. Pero, salamat kasi may mga taong nag-guide po sa akin and they nag-aano po sa akin. Pero that time na, sabi ko, na ako. Hindi ko kakayanin ng biyahe-biyahe. Pero buti na lang, may mga nag-guide po sa atin, katulad si Atty. Lea Apostol, si Pastor, na ganun po. So, may perfect timing din yon, Kaya, ignite your passion for Christ. Alamin po natin, ano ba yung mga dapat po natin gawin pa? Malakas pa po tayo. Sabi ko, Lord, habang kaya ko pang umawit, kaya ko pang mag-serve, sige, gamitin niyo po yung buhay ko. Ganun po dapat eh. Focus on the commands of Jesus and actively pursue your ministry and ignite your passion for Christ. Teach the Word of God eagerly. Teach the Word of God eagerly. Ano po ba ibig sabihin nito? Teach the Word of God eagerly. Tayo po ay dapat ano po na Yan. Yung tinanggap po kasi natin, dapat ipaalam din po natin sa mga tao po na wala pong pagkakilala. And honestly, serve the Lord. Honestly. Kasi sa totohanan po, alam po ng Panginoon yung motibo po ng tao sa paglilingkod. Alam po niya yan. Hindi po yan lingid sa Kanya. Kaya nga po wala po tayong maitatago sa Kanya. Kung ano po yung uri ng paglilingkod na meron po tayo, alam po ng Panginoong Yesus. Kung ikaw ba'y honest, kung ikaw ba'y nagkukunwari, kung ikaw ba ay... Kasi sa tao, pwede mo tayong magtago Pwede mo natin itago yung sarili natin na ang ginagawa lang pala natin na paglilingkod ay hindi talaga totoo. Meron lang pala tayong gustong gawin. Ginagawa lang natin to dahil sa kasama natin or kung sino pa man, may piniplis tayo na tao. Hindi Ang paglilingkod, dapat po ang piniplis po natin ang Panginoon. Amen. Amen. At sa buhay nga po natin, tandaan po natin na yung pong mga nakasanayan po natin, wala na po yun dahil ang Diyos po laging buhay. Sabi nga po natin, Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Buhay po ang Diyos at buhay po sa puso ninyo, buhay po sa buhay po natin. Amen. Ang kailangan na lang pong gawin po natin, one is focus on the commands of Jesus. Actively pursue your ministry. Ignite your passion for Christ. Teach the Word of God eagerly. And honestly serve the Lord. Marami pa pong ipapagawa ang Panginoon po dito sa Montalban. Kaya po, naniniwala po kami ni Pastor Manny na bago po namin lisanin itong Montalban, ay may continue nyo po yung nasimulan ng pastor. Kasi ang buhay po niya, mula po nung siya'y binata, hanggang sa naging mag-asawa po, dito na po umikot. Sabi ko nga po sa inyo, totoo po yun, gusto na po siyang dalhin sa Amerika. Kasi may kumukuha po talaga sa kanya. Ang Pastor Manny po ay isang artist, magaling po yan drawing. Kaya nga niya i-drawing yung mukha ng tao Pinakita po sa akin ng biyanan ko, lahat ng mga din-drawing ng Pastor Manny, mga artista. Magaling po yung kamay niya. At isa nga po sa nakakita, kasi gumagawa po siya ng eroplano, totoo po yun. Eroplano pong maliliit, tapos dinadala sa Philippine Airlines, tapos yung mga piloto, yung po yung pan-display nila, yung mga di ba ang liit lang na eroplano, tapos di-design niya na eroplano. Ganun po si Pastor. Kaya nagustuhan po siya ng isang piloto. Gusto po siyang dalhin sa Amerika. Lahat po give up po niya. Pastor Manny is, nakatapos po siya ng
ano nga pong course ni Pastor? Fine Arts. Siya rin po nag-design ng bahay sa Kasiglahan. Nabuo po ang bahay sa Kasiglahan, napaayos po namin. Siya rin po ang nag-design ng bahay sa Kasiglahan. Na ako po'y nasa abroad, siya po ang pinag-design ko. Tapos si tatay po, yung aking pong biyanan, sila naman po yung karpintero, tsaka ni Uncle, si Uncle Purdy. Yan, sila po yung ano. Tapos si Pastor po ang nagtitip. Wala nga lang po siya yung, kasi di ba iba po yung architect eh. Ang architect po talagang pumipirma. Siya po fine arts naman yung kanya. Although, kaya po niya mag-design. But then, giniva po niya yung lahat. At yun po ang isa sa hinahangaan ko sa kanya. Na po, hinahangaan ko siya doon sa kanyang ganoong ano, na kaya niya i-give up ang lahat para po sa Panginoon. And yung kanya pong pag ano po dito sa Montalban, ang gusto nga po niya, lagi niya sinasabi sa akin, no, siyempre di naman niya lahat masasabi po sa inyo. Bago po kami umalis, sana may lupa ang Montalban. Yan po ang ano niya, kasi may sasakyan na kayo, may mga aircon na kayo, ang gusto niya talaga lupa. Ngayon, lagi kami nagbibilid ka na Kuya Jun, tsaka ka na Eileen, na sana ay ito ay matulungan ba ang Montalban. Lupa talaga po. Ang gusto nga namin yung hindi, wala na talagang yung aakyat. Kasi ang mga miyembro po talaga, mga medyo matatanda na. At kailangan medyo hindi na may hirapan sila mag-akyat panao. No? Tapos syempre malaki. Ang pangarap po namin, malaking simbahan. Tapos ang mga bata nakabukod. May opisina. May Sunday school. Parang ano lang siya. Na doon mga bata lang. Ibubukod ang mga bata. Ang ganda ng plano. But then, ito yung plano ng Diyos eh. Hindi natin, hanggang dito na lang kami. Maaring malay nyo, si Pastor Duran na ang makapag at least, yun po, nagampanan naman ni Pastor Manny yung kanya pong, yung nakafocus siya dun sa command ni Jesus and I think, yung actively person ng ministry na andun din, yung passion, no, yung teach the word of God eagerly, nakita ko rin sa buhay niya, honestly serve the Lord, Kaya nakita ko kung paano, di ba nakita niyo naman yung itsura na itong church before? Tinitignan ko nga yung mga picture before eh. Yun, paano maluluha ka. Kasi talagang hindi talaga siya presentable kung halimbawa mga class A, class B ng mga member. Pag sinabing class A, medyo po. Pero ngayon, you can invite. Pwede po kayo mag-invite. Hindi nakakahiya mag-invite dahil 3 po yung aircon ninyo. Amen? Kaya, let us focus on the commands of Jesus. Lahat po sabi nga, go ye and make disciples of all nations. Huwag po tayong tumigil. Huwag po tayong tumigil. At lagi po namin sinasabi din ni Pastor Manny na yung pong mga bago, alagaan po natin yan. Mga bata, alagaan din po natin yan. Sapagkat yan po yung magiging next generation, next leader ng ating pong iglesia. Amen? Kasi lahat po tayo paparating na doon sa pa-senior, pa-debut, di po ba? So kailangan we have to train more and more youth, young professional, young adult, YMO, kasi mga kalkab, medyo paano na yan eh. Pa-senior but sabi nga ni Pastor, hindi rin nakaano sa edad, na po, kahit may edad po tayo, pwede pa rin po tayo mag-serve kay God. Kaya habang may buhay po tayo, katulad na ating Panginoong Jesus, bago po siya namatay, nagawa po niya, and sabi niya, it is accomplished. Na-accomplish po ng Panginoon lahat ng pinapagawa po ng Ama sa Kanya nung siya po ay naandito pa sa lupa. Kaya, purihin po ang Diyos sa umaga pong ito. Ang Diyos po ay buhay. Buhay po sa inyong mga buhay, sa ating puso. At kaya kailangan natin, I put my trust in you, sabihin natin kay God na ang ating pagtitiwala ay nasa Kanya lamang, at magagawa natin ang lahat ng Kanyang pinapagawa
ano man po iyan, lalo na po sa ating pong ministeryo, basta kailangan po ang pagtitiwala ay ibigay po natin sa ating Panginoon. Sige po tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito. Salamat, Ama, sa iyong mga salita, Panginoon. Minsan pa nagpaalala po sa amin, Panginoon, na ikaw po ay buhay. Lagi pong naandoon, pinagkakatiwala. Lagi din buhay yung aming faith po sa inyo. Hindi po siya patay, Lord. I pray, Panginoon, palalimin niyo po kaming lahat sa pamagitan po na yung mga salita. At dalangin ko po lagi po kayo mangusap sa aming pong mga buhay, Panginoon. Dalangin ko po na magampanan po namin lahat ng aming po mga purpose, mga plano po ninyo sa aming pong buhay, magampanan po namin. Alam po namin marami pa po kayong nais ipagawa dito po sa Montalban IRM, sa San Isidro at sa mga Aita community po. Marami pa po kayong nais ipagawa, Panginoon. At dinadalangin po namin ng kaming mag-asawa, ng Pastor Manny. I pray, we declare, Lord, samahan niyo po ang lahat ng mga kapatiran po dito sa Montalban. Samahan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pong ministeryo. Samahan niyo po sila, Panginoon, sa kanila pong nais pang gawin para po sa inyong ubasan. Samahan niyo po, Panginoon, ang lahat po ng mga kapatiran, lahat ng mga kapisanan, kababaihan, kalalakihan, YMO, mga youth, mga bata, Panginoon, lumago ang pananampalataya, magamit po mightily and effectively sa iyong ubasan, ma-share po yung gospel sa lahat po ng mga tao na wala pang pagkakilala po sa inyo. Maipalaganap na, Panginoon, sapagkat nandito na po kami, nasa end times na po kami, Panginoon, malapit na po kayong dumating. Kaya naman, Lord, sa aming pong buhay, habang may lakas pa, habang kaya pa, Panginoon, at habang may panahon pa, gamitin niyo po ang aming pong buhay. Humingi po kami ng tawad kung minsan kami po ay nagkukulang, kung minsan, Panginoon, may mga reservation, Panginoon, sa aming pong buhay, nauuna sa aming pong buhay, humingi po kami ng tawad, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ipaalala po sa amin, Panginoon, na ikaw lamang, O Diyos, ang dapat po namin unahin sa aming buhay sapagkat ang lahat ng mga bagay po dito sa ibabaw ng lupa ay temporary lamang po, Panginoon. Lahat po ng ito hindi po namin madadala kapag kami po ay namatay at humarap po sa inyo. Lord, maraming pong salamat. Dalangin po namin sa aming pong pagharap sa inyo. Sasabihin niyo po, well done, my good and faithful servant. Maraming po salamat, Ama, sa iyong mga salita. Purihin ka, luwalatin, takilahin ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. At ngayon po ay nadamot tayo sa ating tithe and offering sa panguna po ng ating Chairman Brother Ray Acosta. Maraming puntal sa nakuha niya natatagpuan ko sa aklat ng Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling kasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkaloob. Sa pagkakaloob mo, ang malaki malumalit ang ating binibigay, yung mga biyaya na ating natatanggap sa bawat isa sa atin ay ibinabalik lang naman natin yung mga biyaya na binibigay ng Diyos sa atin. So, kahit na malaki man o maliit, basta tayo po ay magpapasalamat at nagbalik tayo ng ating mga kinikita sa ating Panginoon. Yun ang maraming salamat.
pray ko lang ang mga handog. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, dahil po pag ng handog ng mga anak, Panginoon. Panginoon, dahil po Lord na ito yung hipuin, Panginoon. Basta bukutin ng bulan na Lord para ito magamit namin sa ikinalagan ng aming simbahan, Panginoon. Panginoon, dahil po Lord na pag-apply mo po na ang mga order na nakapagbigay po Lord. Ganit mo Lord na hindi nakapagbigay. Kaya Lord, ang magbigay sa kanya ng mga mag-provide ng kanilang pangailangan Lord para tuloy ay kanilang patuloy na makapaglikod sa ibang Lord. Ito na kailangan Lord sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Sige po mga kapatid, tayo po ay tumayo. Ay, meron pa po ang ating 5 piso mula sa ating mga puso. Ito po ay gawain ng Pinas na tunay na walang katutulong sa ating iglesia. Salamat po sa ating Panginoon. Sige po, mga kapatid, tayo po ay muling aawit sa ating Panginoon. Tayo po ay tumayo, gamitin natin ng give thanks. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito. Salamat po muli sa iyong mga salita na aming pong narinig. Dalayan po namin, Panginoon, samahan niyo po kami sa isang linggo namin pong haharapin sa aming pong buhay. At patuloy, Panginoon, na kami po sa aming pong buhay, lagi, Panginoon, ikaw po ang unahin namin, Panginoon, na yung mga salita, ang pakikipag-ugnayan po sa inyo sa pamagitan po ng panalangin. Ikaw po lagi, Panginoon, ang priority po namin sa aming pong mga buhay. Lord, sa umaga din pong ito,
Patuloy na ingatan niyo po kami sa aming pong pag-uwi, sa aming pong pansamantalang pag-iwalay. Ang patuloy na pagpapala, paggabay po ninyo sa bawat isa po sa amin, kung sino man may karamdaman. Panginoon, sa umaga po ito, dinideclare ko po ang kagalingan na nagmumula po sa inyo mula ulong hanggang paa, Panginoon. Maranasan po niya yung healing na nagmumula po sa inyo. Lord, dinadalayan ko rin po ang aming pong pastor. Patuloy po siya pang-iingatan hanggang sa kanyang pag-uwi, Panginoon. Pabalik po dito sa Montalban sa pamagitan po ng kanyang motor. Lord, ingatan po siya, samahan niyo po siya lagi sa kanyang pong pagbiyahe, parot pa rito, Panginoon, sa Pampanga, Tumuntalban. Ingatan mo po siya at patuloy na samahan sa kanyang pong pagmiministeryo po doon sa Pampanga. Lord, wala po kaming maibabalik, kulang pa ang aming mga buhay upang ialay sa iyo, Panginoon, sapagkat salamat sa iyong buhay, salamat doon sa krus ng Kalbaryo na kung saan inialay mo ang iyong buhay dahil sa iyong pag-ibig at pagmamahal po sa amin. Di man po kami karapat-dapat, ay binigay niyo po ang inyong pong buhay para sa amin. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. Shines upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. God bless us all. Magandang umaga po sa ating po. Mga kapatid, kita-kita po tayo sa ating anniversary this coming